Hi guys! Welcome back to my channel. So, ito na po yung part 2 ng Q&A natin. So, nasagutin ko lang po yung mga inquiry po na nakapost dun sa group page sa FB ng Math Den SSS. So, first one, galing po kay Leader paano po gusto mag-resign dahil nga po buntis ako, makakakuha pa rin ba ako ng maternity benefits? Ako na lang mag-uulog sana. At ano po dapat kong gawin o hingin sa employer ko bago ako mag-resign? So, pwede naman, makakakuha ka pa rin ng maternity benefit as long as na-update mo yung status mo as voluntary or self-employed. Kasi hindi ka makakapagpasa ng Mat 1 kapag hindi updated yung status mo. And then, yes, pwede kang, ikaw na lang din mag-ulog voluntary gamit ang PRN. At ano pong dapat kong gawin hingin sa employer? Yung certificate of non-cash advancement tsaka yung COE. Kasama kasi yun sa ipapasa. So, hingin mo na sa kanila habang hindi ka pa nanganganak. Next, kay Miss Mika. Hello po, need po bang updated pa rin yung country sa contingency period? So, Miss Mika, mas maganda kung tuloy-tuloy mo lang din yung maghulog mo sa SSS para hindi naman din sabihin na kaya ka lang naghulog para sa maternity benefit. Minsan kasi ganyan yung sinasabi ng mga teller. So, mas maganda na hulugan mo pa rin kahit pa paano. Kahit may maliit lang na amount. Kasi may pagpipilian naman na amount doon. So, yan. Kay Miss Jessa yun naman. Hello, saan ilalagay ang Mat 2 pag pinasa mo sa SSS? So, kung magna-dropbox po kayo, i-compile nyo na siya sa isang brown envelope. Doon nyo po ilalagay. Tapos sa likod, lagyan nyo po ng pangalan nyo and then contact number para mas mabilis po kayong mabigyan ng schedule for schedule na appointment. Next, kay Miss Maria Christine Pasumbal sa safe po ba ang Mat 2 form ng employed at hindi? Yes ma'am, safe lang naman din po yun. Next, kay Miss Rizalyn Medica Marcos. Sis, paano po mag-update? Last hulog ko po is 2017 pa. I-update ko sana para makapag-file ako ng SSS Math. Sana masagot. Salamat po. So, kung mag-update ka ng record mo, kailangan mo magsabit ng A4 form. Fill upan nyo po yun sa SSS. Humingi po kayo ng form sa kanila. And then, i-dropbox mo doon. Pag nag-fill up ka, i-dropbox mo na lang din agad. Kasama yung mga supporting documents. Kung meron man. Ayun. Ita-text ko kayo ni SSS. Tungkol sa appointment. And then, after naman nun, magiging updated na yung account mo once na makapaghulog ka ulit. Kung gusto mo pang hulugan siya. Kasi, kailangan po meron po kayong maging active yung account mo para makapag claim ng maternity benefit. Lalong-lalo na po yung status. Importante po yun na updated. So, next, kay Mr. Charis Franco. Paano po makakuha ng murang bank account sa SSS po? So, wala pong bayad yung UBP Quick Card. Tumingin po kayo sa directory ng SSS kung saan po yung pinakamalapit na kuhanan po ng UBP Quick Card. Kasi meron po doon, nilalagay sila na mga places na pwede nyo kuhanan ng UBP Quick Card. Wala po kayong babayaran. Ibigay po nila agad sa inyo yun. Basta meron kayong valid ID. And yung alam ko lang din, sa DBP Cash Padala, wala pong babayaran po. Yun po yung ginamit ko. Kasi kung sa ibang bank kayo, kailangan kasi merong laman bago kayo makakuha ng savings account. So, maglalabas muna kayo ng pera. So, mas maganda yun, dun na lang muna kayo sa libre. Kasi, lalo na kung wala kayong pang deposit doon. So, yun lang yung advice ko. Next, kay Miss Janie Olaye, 4 months pregnant. Due po is December.
Naghulog lang po ako ng April to June. At nagpasa na din po ako ng Mat 1. Pag naghulog po ba ako ng July to September, masasama po ba yun sa competition? So, kagaya dun sa part 1 ng Q&A ko, kung ang due date mo is December, dapat may hulog ka from July 2020 to June 2021 for at least 3 months. Kasi, yung period na yun, dun sila kukuha ng 6 na pinakamatataas na monthly salary credits. And then, yung hindi na masasama yung contingency mo. Month of contingency, hindi na siya kasama sa competition. So, next. Miss Joy Guillermo. Sample pick only. Diba po, pag magbabayad sa Bayad Center para sa maternity, yung payment time contribution, then yung payer type, BM, pasagot po please. So, yung payer type, ang i-check niyo po contribution. Kasi hindi pwede yung short term loan. For contribution po yun. And then yung payer type, yung SE na yun is self-employed. And then BM voluntary o FW, hindi yun. So, BM po, kung voluntary member po kayo. Kung self-employed, yun po yung checkan. Okay? So, kay Miss Kat Lopez naman, hi ma'am, paano po malalaman na approved na ang Mat 1? Nag-apply ako online, accepted po, nakalagay sa maternity notice ko. Thanks po. Kung approved naman na siya, accepted na po yun. Kasi mag-i-email naman sa'yo si SSS kung approved na yun or accepted na. Yun po yung kailangan yung i-print mo na yung sa members account mo sa SSS na indicating, makikita dapat doon sa printout na accepted siya. Kasama yung pangalan nyo sa taas. Okay? So, sa website mo yun. And then, next one, kay DJ Nika Galicia. Na, ano po ibig sabihin ng settled sa MACLIN? Ang settled po, meaning po nun, yung settled claim, is nabayaran na po ni SSS yung maternity benefit po ninyo. So, nandun po yung proof ng check number, nandun din po. Kapag gano'n yung status ninyo, meaning nabayaran na po ni SSS, intayin nyo na lang po makredit sa ATM nyo or doon sa savings account. Next, kay Asheta Ostan. Ma'am, okay po ba liitan yung hulog? Naka-max kasi hulog last month din. Liitan ko po ngayon month. So, depende kasi kung magkano talaga yung kaya mong bayaran. Pwede naman, kung hindi mo kayang i-maximum yun, okay lang. Kung hindi mo talaga kaya. Kasi, nakabase naman yan kung magkano yung kinikita nyo or kung magkano yung extra nyo as voluntarily. Kapag self-employed kasi, depende po yun kung magkano yung kinikita nyo. Hindi na, okay lang kung hindi siya stable. Mas maganda nga yung mas mataas. Mas maganda rin na mas mataas. Okay lang po, walang problema kung hindi siya stable. For example, 1.5. So, okay lang po yun. Walang problema yun. Kung last month, 1.2, ngayon, 1.5, okay lang, walang problema yun. Tinatanggap naman ni SSS yun. So, next, kay Miss G. Lick. 2 years na po akong hindi nakapaghulog. 2 months preggy ako ngayon. Pwede po ba ako mag-voluntary maghulog? Thanks po sa sasagpat. Yes, pwede po kayo mag-voluntary. I-update nyo lang po yung account niyo sa SSS. Mas maganda kung meron na po kayong members account. Mas madali po makapag-change status doon. Kasi ganun lang din yung ginawa ko. Hindi na ako pumunta sa SSS. So, nag-change status na siya into voluntary nung nagbayad ako gamit ang PRN. Kasi binasa ko lang din, nag-research lang din ako kung paano, since gusto ko mag-avail na maternity ko, gumawa ko ng paraan. So, nagbasa-basa lang din ako online, and then, na-discover ko na
pwede palang hindi na pumunta sa SS. Gamit ang PRN, bayaran ko online. Automatic naman na siya. Mag-voluntary. So, yun. Next, kay Miss Ansmi Samar. Sis, pa-health naman, hindi na kasi ako nakapag-notify ng buntis pa ako. Nanganak ako December 2020. Nag-lockdown, kaya last tulog ko is noong March, then stop na ako sa work. Naghulog ako sa voluntary ngayong June lang. Ask ko lang paano bang process na gagawin ko. May nagsabi diretso na po ako mat2, kaso hindi po ako marunong through website. May account naman po ako at na-open ko naman, hindi ko lang po alam kung anong procedure. So, ma'am, kung meron ka ng account sa SSS, mas madali na lang. So, pagpatuloy mo yung paghuhulog mo, kung ang status mo na is voluntary, pwede ka na magpasa ng MAT1. And then, kung na-late ka na, diretso na po kay MAT2. Meron lang po kayong ipapasang letter of explanation. So, ilalagay mo lang din kung ano yung dahilan kung bakit hindi ka nakapagbasa. Mas maganda, yung automatic yung dahilan naman yan is pandemic. Hindi kayo nakapunta sa SSS. Sa SSS. So, pwede mo naman din yun i-listen out na lang din. Kasi, syempre, hindi naman tayo pwede lumabas. 6 buntis nga. So, ayun. Pwede mong gamitin yan. Next, kay Miss Judy Bell. Ask ko lang po, paano po kapag nag-offset na sa SSS at di na nahulugan kasi nag-stop na sa work. Pero dati po, 15 years ko na nahulugan kapag po ba nabuntis ako, pwede po pa ako mag-file ng maternity. Salamat po sa sagot. Kung sa ngayon, yung covered lang, pwede mo lang makapag-abil, pwede lang makapag-abil ng maternity hanggang sa pang-4 na anak. So, kung pasok pa naman siya, pwede mo pang i-process yun. I-update nyo po yung record nyo into voluntary. Kung dating employed, i-update nyo po yung account nyo into voluntary. Mag-walk-in po kayo muna para humingi po kayo ng form doon sa guard. Magbibigay naman po sila ng form bago nyo i-drop box. Humingi pa kayo ng A-form para ma-update po inyong status. And then, nahulugan nyo sila ng tuloy-tuloy. Ayan. So, next, kay Miss Adali. Ma'am, yung makakuha ko po ba na benefit sa SSS? Hindi po ba yan utang? Halimbawa po, pag na-claim ko muna yung pera, tapos di ka na nakahulog ulit, okay lang po ba yun? So, Miss Adali, yung maternity benefit kasi sa SSS, hindi siya binabayaran. Benefit po yun. Benepisyo po yun para sa mga kwalipikadong babaeng miyembro ng SSS. So, hindi siya binabayaran. Yung salary loan, yun po yung binabayaran. Kapag meron mo kayong salary loan, automatic every month kailangan po meron kayong binabayad kay SSS. Tuloy-tuloy lang para matapos nyo siya. So, ayun. Nagkaiba po yun. Next, kay Mr. Viera. Ma'am, ask ko lang po dito kasi sa amin. Ini-schedule po pagpunta doon para mag-file. Binibigyan ako ng form, tas fill upan daw po. Diyan po ako pumunta. Yung schedule ko po pagbalik doon, September 24. Yes po, ganun po talaga. So, from Monday, 0 to 1, titingnan niyo po yung dulo ng SSS number nyo. From 0 to 1, Monday, 2 to 3, Tuesday, 4 to 5, Wednesday, 6 to 7, Thursday, 7 to 8, Friday. Oh, so, 0-1, Monday, 0 to 1, Monday, 2 to 3, Tuesday, 4 to 5, Wednesday, 6 to 7, Thursday. So, 7 to, 8 to 9, yun na yung pang Friday.
So, yun lang mga ka-SS. Maraming salamat sa pagtapos ng video nito. Please like, share, and subscribe. Thank you!